tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalagang balita mula sa gitnang silangan ng ating tututukan sa mga sandaling ito. Inakusahan ng United Arab Emirates ang bansang Iran sa pag-atake gamit ang mga armadong drone sa dalawang malalaking oil tanker na pagmamay-ari ng kanilang estado habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Tinawag ng UAE ang insidenteng ito na isang malinaw na anyo ng piracy o pandarambong sa karagatan na naglalayong guluhin ang supply ng langis. Ang dalawang tanker na inatake noong Huwebes ng gabi ay pinatatakbo ng Abu Dhabi National Oil Company o kilala rin bilang ADNOC. Ayon sa pahayag ng nasabing kumpanya, mabilis nilang nakontrol ang sitwasyon at kabutihang palad na walang opisyal na naiulat na nasugatan sa mga tripulante. Gayunpaman, ang pag-atake ay nagdulot ng malaking pangamba sa kaligtasan ng mga komersyal na barko sa rehiyon na dinadaanan ng langis araw-araw. Mariing kinondena ng Ministry of Foreign Affairs ng UAE ang naganap na insidente at direktang isinisi ito sa puwersa ng Iran. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, ang pag-target sa mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz ay isang tahasang paglabag sa mga prinsipyo ng United Nations hinggil sa malayang paglalayag. Dagdag pa nila, ginagamit ng Iran ang mahalagang daan ng tubig na ito upang manggipit sa buong mundo. Kinumpirma rin ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO na nakatanggap nga sila ng ulat tungkol sa dalawang barkong dumanas ng bahagyang pinsala dahil sa pag-atake ng mga drone sa parehong estratehikong lokasyon. Bagaman hindi direktang pinangalanan ng militar ng Britanya ang mga barko ng ADNOC, tugma ang mga detalye nito sa insidenteng ibinahagi ng UAE na nagpapatunay sa tindi ng banta sa naturang ruta. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakakritikal na daanan para sa pandaigdigang industriya ng langis kung saan kontrolado ng Iran ang malaking bahagi nito. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang pamahalaan ng Iran o ang Revolutionary Guard Corps hinggil sa mga seryosong akusasyong ito ng UAE. Ang pananahimik na ito ay lalo lamang nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga magkakaribal na bansa sa rehiyon. Samantala, dumako naman tayo sa West Bank kung saan patuloy pa rin ang matinding krisis sa pagitan ng mga mamamayang Palestino at mga Israeli settler. Isang grupo ng mga aktivista mula sa bansang Israel at iba pang bansa ang nagmarcha patungo sa nasabing teritoryo upang maghatid ng pagkain at tubig sa mga pamilyang Palestino. Ang mga pamilyang ito ay kasalukuyang nakararanas ng blockade at panggigipit mula sa mga settler. Sa bayan ng Kusra, 3 pamilyang Palestino ang hindi na makalabas ng kanilang sariling tahanan ng halos 1 linggo dahil sa pagkubkob ng mga armadong settler sa kanilang paligid. Bagaman paulit-ulit na namagitan ng mga sundalong Israeli upang pakalmahin ang sitwasyon, patuloy pa ring bumabalik ang mga settler upang harangin ang mga residente. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding kakulangan sa pagkain. Ang tensyon sa bayan ng Kusra ay ang pinakahuli lamang sa serye ng lumalalang karahasan ng mga Israeli settlers sa West Bank. Ang teritoryong ito ay sinakop ng Israel noong digmaan noong taong 1967 at ito sana ang nakalaang maging bahagi ng isang malayang estado ng Palestine sa hinaharap. Ang patuloy na pagpapalawak ng mga settlement ay patuloy na nagiging mitsa ng madugong labanan doon. Bilang direktang tugon sa lumalalang sitwasyon, nagbigay ng bagong direktiba si Israeli Defense Minister Israel Katz sa kanilang militar. Inutusan niya ang hukbo na maghanda ng plano upang ilipat ang kapangyarihan sa lokal na kapulisan pagdating sa pagpapatupad ng mga usaping sibil. Ang hakbang na ito ay naglalayong mas mapangasiwaan ng seguridad at mabawasan ang direktang komprontasyon sa pagitan ng militar at mga sibilyan. Ayon sa mga analyst, ang planong paglilipat ng awtoridad sa kapulisan ay maaring magbago sa dinamika ng pamamahala sa West Bank. Gayunpaman, marami pa rin ang nag-aalinlangan kung sapat ba ang hakbang na ito upang mapigil ang karahasan ng mga settler laban sa mga Palestino. Ang internasyonal na komunidad ay patuloy na nananawagan sa pamahalaan ng Israel na protektahan ang mga pangunahing karapatan ng mga sibilyan doon. Sa kabilang dako ng rehiyon, nagpapatuloy ang bakbakan sa Yemen. Inihayag ng militar ng bansa na matagumpay nilang napatigil ang serye ng mga atake ng rebeldeng Houthi na sinusuportahan ng bansang Iran. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamahalaan, naganap ang matinding sagupaan sa timog kanlurang bahagi ng Yemen kung saan sinubukan ng mga rebelde na harangin ang mga supply at reinforcement ng militar sa lalawigan ng Taiz.
Sa lalawigan ng Taiz, 12 ng mga rebeldeng Houthi ang naiulat na napatay at nasugatan sa sagupaan na sumiklab nitong Biyernes ng madaling araw. Ayon sa militar, nagplano ang mga rebelde na gumamit ng mga drone, pasabog at artilerya laban sa mga tropa ng pamahalaan, ngunit ito ay agad na naunsyami. Bagaman may mga ulat ng malaking kaswalti, hindi pa ito nakukumpirma ng independyente ng mga mamamahayag sa rehiyon. Bukod sa sagupaan sa Taiz, isang malaking sunog din ang sumiklab sa daungan ng Mukha matapos itong targetin ng mga Houthi gamit ang mga misail. Ayon kay Wada al-Dubaysh, ang tagapagsalita ng magkasanib na puwersa ng Yemen, ang pag-atake ay direktang naglalayong sirain ang mga infrastruktura ng daungan. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung may mga nasugatan o nasawi sa naganap na pambobomba na ito. Sa kabilang banda, inangkin naman ng mga rebeldeng Houthi ang responsibilidad sa pag-atake sa Saudi Aramco, ang pambansang kumpanya ng langis ng Saudi Arabia. Ayon sa kanilang pahayag, gumamit sila ng drone upang targetin ang pasilidad sa lungsod ng Najran na malapit sa hangganan ng Yemen. Wala pang inilalabas na opisyal na komento ang pamahalaan ng Saudi Arabia o ang pamunuan ng Aramco sa naganap na insidenteng ito. Ang mga pinakahuling pag-atake ng Houthi sa mga teritoryong kontrolado ng pamahalaan ay muling nagpataas ng pangamba sa buong mundo. Nag-aalala ang mga eksperto na baka muling magliyab ang digmaang sibil sa Yemen na maaring magbukas ng panibagong larangan ng digmaan sa gitnang silangan. Ang ganitong senaryo ay tiyak na magpapalala sa krisis na matagal nang nagpapahirap sa milyon-milyong mamamayan sa bansa. Sa gitna ng mga nagbabagang tunggaliang ito, muling sumasabak ang Estados Unidos sa diplomasya. Si Jared Kushner, ang manugang at dating negotiator ni US President Donald Trump, ay nakatakdang bumiyahe sa gitnang silangan sa susunod na linggo. Ang kanyang misyon ay upang isulong ang mga plano para sa pagtatapos ng labanan sa Gaza, kasunod ng mga bagong kasunduan na ipinanukala ng pamahalaan sa Washington. Ang biyaheng ito ni Kushner ay nagaganap sa isang kritikal na panahon, lalo na't nakaranas ng matinding pagtutol mula sa pamahalaan ng Israel ang ilang bahagi ng kasunduan. Ayon sa mga ulat, layunin ng kanyang delegasyon na plantsahin ang mga detalye ng ceasefire at humanap ng kompromiso na katanggap-tanggap sa magkabilang panig upang wakasan na ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kasama ni Kushner sa mahalagang misyong ito ang mga opisyal mula sa Board of Peace, isang lupon na binuo ni Trump upang bantayan ang marupok na tigil putukan. Kabilang sa mga darating sa Israel sa darating na linggo ay si Nikolai Mladenov, ang High Representative ng Lupon, at si dating British Prime Minister Tony Blair na kasapi rin ng board. Ang presensya ng mga kilalang pinuno ay nagpapakita ng bigat ng misyon. Pagkatapos ng mga pagpupulong sa Israel, tutulak ang delegasyon patungong Cairo, Egypt. Doon ay makikipagpulong sila sa isang grupong teknokratiko ng Palestine na nakatakdang humawak sa pamamahala ng Gaza sa ilalim ng kasunduang isinulong ng Amerika. Ang pagbuo ng bagong pamahalaan sa Gaza ay itinuturing na isa sa mga pinakamahirap ngunit pinakamahalagang hakbang upang matiyak ang kapayapaan sa buong rehiyon. Sa kabuuan ng mga kaganapan mula sa Strait of Hormuz, West Bank, Yemen hanggang sa Gaza ay nagpapakita na nananatiling isang mitsa ng pandaigdigang krisis ang gitnang silangan. Ang bawat insidente ay may malaking epekto sa ekonomiya at seguridad ng buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Kinumpirma ng Pentagon na mahigit 150 sibilyan ang napatay sa mga serye ng airstrike ng militar ng Estados Unidos laban sa mga rebeldeng Houthi sa Yemen noong taong 2025. Sa isang ulat na isinumite sa Kongreso ng Amerika, inamin ng Department of Defense na umabot sa 153 inosenteng mamamayan ang nasawi dahil sa mga naturang pag-atake sa bansa. Ayon sa ulat ng Associated Press kamakailan, ang opisyal na dokumentong ito ay bahagi ng taunang ulat ng Pentagon tungkol sa mga kaswalti ng sibilyan sa mga operasyong militar ng bansa. Ang pag-aming ito ay nagdulot ng matinding talakayan sa internasyonal na komunidad, partikular na sa usapin ng pananagutan ng Estados Unidos sa mga nagaganap na labanan sa gitnang silangan at sa kaligtasan ng mga tao doon. Bagamat hindi tinuturing na lihim ang dokumento, nakatuon ito sa tatlong partikular na pagsalakay sa himpapawid noong Abril ng taong 2025. Ang mga pag-ataking ito ay naganap sa loob at paligid ng kabiserang lungsod ng Sanaa na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Houthi, gayon din sa estratehikong daungan ng Ras Isa na malapit sa Red Sea at kontrolado rin ng mga rebelde sa Yemen. Sa tatlong pag-ataking ito na isinagawa ng puwersang Amerikano, ang pinakanakamamatay at nagdulot ng pinakamalaking pinsala ay ang pambobomba sa daungan ng langis sa Ras Isa
Ayon sa mga nakalap na impormasyon mula sa ulat, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga pasilidad ng langis na naging mitsa ng malalaking pagsabog sa buong paligid, dahilan upang hindi agad makalapit ang mga rumespondeng tagasagip sa lugar. Batay sa opisyal na estadistika mula sa Pentagon, umabot sa 80 katao ang agarang nasawi sa daungan ng Ras Isa habang 173 iba pa ang nagtamo ng malulubhang sugat. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng mga manggagawa sa daungan at mga sibilyang naninirahan malapit sa pasilidad na nagpapakita ng malubhang epekto ng modernong digmaan sa mga walang kinalamang mamamayan na naghahanap buhay lamang. Inilarawan sa mga ulat na ang pagsalakay ay lumikha ng mga dambuhalang bola ng apoy na pumailan lang sa kalangitan at mabilis na tumupok sa 12-dosenang truck na may kargang krudo at gasolina sa loob ng daungan. Ang makapal at maitim na usok ay bumalot sa buong rehiyon ng Ras Isa sa loob ng ilang araw na nagdulot din ng malubhang pinsala sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa mga kalapit na pamayanan. Sa kabila ng mataas na bilang ng mga nasawi sa insidente, nagpalabas ng pahayag ang Central Command ng Estados Unidos o CENTCOM ang sangay ng militar na nangangasiwa sa gitnang silangan. Ayon sa kanila, ang mga operasyon ay walang intensyong manakit ng mga sibilyan sa Yemen, kundi isang estratehikong hakbang upang mapahina ang kakayahan ng mga rebeldeng Houthi na maglunsad ng mga panibagong pag-atake sa rehiyon. Idiniin pa ng CENTCOM na ang pangunahing layunin ng serye ng pambobomba ay putulin ang supply ng gasolina at ang pinagmumulan ng pondo ng Houthi na ginagamit sa kanilang mga operasyon sa rehiyon. Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay hindi naging sapat para sa mga grupong nagsusulong ng karapatang pantao na patuloy na bumabatikos sa tila kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan na nadadamay. Isang malaking issue na lumitaw sa ulat ng Pentagon ay ang desisyong huwag magbayad ng kompensasyon o tinatawag na condolence payment sa mga pamilya ng mga biktima sa Yemen. Ayon sa pagtatasa ng militar, ang pagkakaloob ng pinansyal na tulong para sa tatlong insidenteng ito ay itinuturing na hindi angkop, bagamat hindi nagbigay ang Pentagon ng malinaw na dahilan kung bakit nila ito ipinasya sa kabila ng pinsala. Dapat nating linawin na ang pagbabayad ng kompensasyon sa mga pamilya ng mga nasawing sibilyan ay hindi isang legal na obligasyon sa ilalim ng batas ng Amerika o ng batas ng digmaan sa buong mundo. Ito ay itinuturing lamang na isang voluntaryong hakbang ng pagpapakita ng pakikiramay at hindi rin ito nangangahulugan ng pag-amin ng militar ng Estados Unidos na sila ay nagkamali o gumawa ng anumang krimen sa operasyon. Ang desisyong ito ay kabaligtaran sa mga naging hakbang ng Estados Unidos sa mga nakaraang insidente tulad ng nangyari sa Afghanistan noong taong 2021. Noong panahong iyon, matapos ang isang malubhang pagkakamali sa pag-atake na naging sanhi ng pagkamatay ng mga sibilyan, nangako ang Department of Defense na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-atake. Kung inyong matatandaan, ang insidente sa Afghanistan noong 2021 ay nagresulta sa pagkamatay ng 10 sibilyan, kabilang ang 7 bata dahil sa maling pagtukoy sa target ng isang drone strike ng Amerika. Ang matinding pressure mula sa publiko at media ang nagtulak sa Pentagon na humingi ng paumanhin at mag-alok ng kompensasyon na hindi naman nangyari ngayon sa kaso ng mga biktima sa Yemen. Ang pagbubunyag ng bagong ulat na ito ay dumarating sa gitna ng lumalaking pagkabahala sa loob at labas ng Estados Unidos hinggil sa mga pinsalang idinudulot ng kanilang mga operasyong militar sa labas ng bansa. Maraming sektor ang nagtatanong kung epektibo nga ba ang mga makabagong teknolohiya sa pag-iwas sa pinsala sa mga sibilyan o kung mas nagiging agresibo lamang ang pamamaraan ng pag-atake ng bansa sa buong rehiyon. Isa pang insidente na kamakailan lamang ay naging mitsa ng matinding galit ay ang pagtama ng isang missile ng Estados Unidos sa isang paaralang elementarya sa Iran. Ang trahedyang ito ay naganap sa unang bahagi ng labanan sa gitnang silangan kung saan 168 katao, karamihan ay mga mag-aaral at guro, ang nasawi na lalong nagpalala sa tensyon at nagdulot ng malawakang protesta laban sa Amerika. Maging ang ilang mambabatas sa Kongreso ng Amerika ay nagpahayag na rin ng matinding pagkabahala sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga sibilyang nagiging biktima ng kanilang sariling militar sa ibang bansa. Sila ay humihingi ng mas masusing investigasyon at transparency mula sa Pentagon upang matiyak na sumusunod ang militar sa mga alituntunin ng pakikipagdigma at pinoprotektahan ang mga inosenteng buhay. Sa gitna ng mga batikos na ito, si Defense Secretary Pete Hegseth ay iniulat na gumagawa ng mga hakbang na tila nagpapababa sa prioridad ng proteksyon sa mga sibilyan sa mga operasyon.
Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat mula sa Washington, tila binabawasan ng kalihim ang saklaw at kapangyarihan ng tanggapan na nakatalaga upang suriin at bawasan ang mga panganib sa mga mamamayan sa mga lugar ng digmaan. Ang naturang tanggapan na itinayo upang magsilbing tagapagtanggol ng mga karapatan ng mga sibilyan sa loob ng Pentagon ay nahaharap ngayon sa banta ng pagbabawas ng pondo at tauhan sa ilalim ng bagong pamumuno. Ang desisyong ito ay nagpapadala ng isang negatibong senyales sa komunidad ng karapatang pantao na nag-aakalang mas binibigyang diin ng pamahalaan ang lakas militar kaysa sa kaligtasan at buhay ng mga tao. Ang mga organisasyon para sa karapatang pantao tulad ng Amnesty International ay mabilis na naglabas ng kani-kanilang mga pahayag ng pagkondena laban sa desisyong ito ng Pentagon. Ayon sa kanila, ang kawalan ng pananagutan at pagtanggi sa kompensasyon ay nagpapakita ng tila kawalan ng hustisya para sa mga biktima sa Yemen at nagpapatuloy sa kultura ng kawalang parusa sa mga operasyong militar sa buong daigdig. Ang sitwasyong ito ay inaasahang magpapalubha pa sa komplikadong kalagayan sa gitnang silangan, partikular na sa relasyon ng Amerika sa mga bansa sa rehiyon kung saan malakas ang galit laban dito. Habang patuloy na tumitindi ang galit ng publiko sa Yemen at iba pang karatig bansa, maaaring gamitin ito ng mga rebeldeng Houthi upang mangalap ng mas maraming suporta at maglunsad ng higit pang mga pag-atake sa hinaharap. Sa pagtatapos, ang pag-aming ito ng Pentagon ay nag-iiwan ng malaking hamon sa administrasyon ng Estados Unidos kung paano nito babalansehin ang pambansang seguridad at ang pangako nitong itaguyod ang karapatang pantao sa buong mundo. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan hinggil sa isyong ito upang magbigay ng pinakasariwang balita.